Chapter 5. Hello Ashley. Nabanggit ka na sa akin ni Ryder kanina. Wika ni Ingrid sa akin at tumayo pa ito para makipagbeso sa akin. Wala naman akong nagawa kundi pinilit na ngumiti dito. Hello Ingrid. Nice to meet you. Wika ko. Pagkatapos ay binalingan ko si Lola at Ryder para magpaalam. Aakyat po muna ako ng kwarto. Masyadong maraming ginawa kanina sa opisina at sumasakit po ang ulo ko. Paalam ko sa kanila. Tanging-tango lang ang naging tug-on ni Ryder at ngiti naman kay Lola Agatha. Napansin ko din ang nanguuyam na titig sa akin ni Ingrid nang sulyapan ko ito. Agad akong tumalikod at pinakawalan ng luha na kanina pa nagbabantang malaglag sa aking mga mata. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng matinding takot sa isiping bumalik na ang babaeng dating nagmamay-ari kay Ryder. Ang babaeng nagiging dahilan para maging substitute bride ako ni Ryder. Pagdating ng kwarto ay pagod kong inihiga ang aking katawan sa kama. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig sa kawalan. Aaminin ko man o hindi pero nasasaktan ako. Hindi man lang ako nagawang halikan kanina ni Ryder pagdating ko. Ibang-iba siya kanina at pakiramdam ko isa akong estranggero sa kanyang paningin. Hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulhol ng iyak nang maisip ko na si Ingrid ang dahilan kaya maagang umalis ng opisina ni Ryder. Masakit isipin na malaking bahagi pa rin ng puso ni Ryder ang pag-aari ni Ingrid. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatitig sa kawalan. Namalayan ko na lang na bumakas ang pintuan ng kwarto at bumungad ang seryosong mukha ni Ryder. Agad akong bumangon at hinarap ito. Kaya pala maaga kang umalis ng opisina kanina. Siya ba ang kasama mo maghapon? Nang uusig kong tanong dito. Umiwas ito ng tingin sa akin kaya hindi ko na mapigilan pang muli ang pag-uunahan sa pagpatak ng luha aking mga mata. I'm sorry, Ashley. Kahit ako naguguluhan nararamdaman ko ngayon. Gusto kong maging honest sa iyo. Masaya ako sa muling pagkikita naming dalawa. Wika nito sa akin. Parang bomba naman ito na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Kung ganoon mahal mo pa rin siya. Mahal mo pa rin ang babaeng minsan kang niluko. Mahal mo din ang babaeng minsan kang iniwan kapalit ng best friend mo. Galit kong sigaw. Hindi ko naman inaasahan ang sumunod nitong ginawa sa akin. Agad na lamapat ang palad nito sa pisngi ko na siyang ikinagulat ko. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata nang titigan ako nito. Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan si Ingrid. Siguro nagkamali siya noon pero wala ka na doon Ashley. Mukhang nakalimutan mo na bayad ka na kaya nagpakasal sa akin. Galit na sagot nito sa akin. Nahawakan ko naman ang pisngi ko na sinampal nito. Hindi ako makapaniwalang tinitigan si Ryder. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa ako nitong saktan physically at emotionally. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ako ng panliliit sa aking sarili. Oo nga naman, binayaran ako para magpakasal dito. Masyado lang akong naging ambisyosa para umasa na mahalin din ito. Ganoon na lang ba sa iyo kadali na talikuran ang lahat sa atin? Akala ko nakalimutan mo na ang babaeng iyon. Ryder. Mahal na kita. Sagot ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Gulat itong napatitig sa akin. Pagkatapos ay tinalikuran ako nito. Ihahatid ko si Ingrid sa kondo. Simula ngayong araw, kalimutan mo na ang pagmamahal na iyan Ashley. Kakausapin ko si Lola na ipapawalang bisa ang kasal nating dalawa. Wika nito sabay labas ng kwarto. Nanghihina naman akong napaupo sa sahig dahil sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman. Hindi ko alam pero para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Pakiramdam ko ay pang-api ako at wala akong kakampi. Hindi ko alam kung ilang oras akong umiiyak. Pero sa buong gabi walang Ryder ang umuwi ng bahay. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa mismong sahig ng kwarto. Pagkagising ko kinabukasan ay agad akong napatakbo sa loob ng banyo dahil pakiramdam ko hinahalukay ang aking sikmura. Samuka ako ng samuka habang umiyak. May idea na ako kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Alam ko sa aking sarili na buntis ako dahil 2 buwan nang delayed ang menstruation ko. Ang kailangan ko na lang ay makasiguro at magpatingin sa doktor. Balak ko naman sanang sabihin kay Ryder ang hinala ko pero ito pa ang nangyari. Pinilit kong pakalmein ang aking sarili. Nang maramdaman ko na medyo maayos na ang kalagayan ko ay agad akong naligo at nagbihis.
Kung talagang buntis ako, balak ko itong gamitin bilang alas kay Ryder. Alam kong matagal niya nang gustong magkaanak at alam kong matutuwa siya kapag malaman niyang nagdadalang tao ako. Nagpasalamat ako dahil pagkalabas kwarto wala si Lola Agatha. Ang sabi ng kasambahay ay nasa library daw ito at kausap ang abogado. Diretso na akong lumabas ng bahay at agad na nag-abang ng taxi. Agad akong nagpahatid sa pinakamalapit na hospital para masigurado kung nagdadalang tao ba talaga ako. Congratulations Mrs. Sebastian. You're 2 months pregnant. Agad na wika ng doktor na tumingin sa akin. Agad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang marinig ko ang katagang iyon. Walang pagsidla ng tuwa na aking nararamdaman at agad na napahawak sa impos kong tiyan. Sa ngayon kailangan mong sundin lahat ng sasabihin ko para maiwasan mo ang anumang problema sa pagdadalang tao. Reresitahan kita ng mga vitamins para lalong kumapit ang baby sa iyong sinapupunan. Nakangiti nitong wika sa akin. Agad akong tumango. Salamat po Dr. Cheska. Simula ngayong araw dito na po ako palaging magpapi-check up sa iyo. Sagot ko naman. Masaya naman itong tumango tsaka ako tinitigan. Asawa ka ni Ryder Sebastian diba? Hindi ko inaasahan na tanong nito sa akin. Agad naman akong tumitig dito at nag-alangan na tumango, hindi ko lang alam kung papayag siya na dito ka palaging magpa-check up. Magkakilala kami noon pa at hindi in good terms ang pamilya namin. Pero gayon pa man congratulations Ashley. Kapag may iba ka pang kailangan, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin, nakangiti nitong wika sa akin at agad na nagsulat ng mga vitamins na dapat kong bilihin sa botika. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Kung tutuusin bata pa si Dr. Cheska. Wala pa yata ito sa 30s at kapansin-pansin ang ganda nito. Hindi ko lang maintindihan ang ibig nitong sabihin at siguro wala ako sa lugar para magtanong. Gayunpaman, nararamdaman kong mabait ito. Here, huwag mong i-skip ang pag-inom ng vitamins ha. Medyo mahina ang kapit ni baby at since first baby mo ito kailangan mo ng ibayong pag-iingat. Iwasan ang stress at pagod. Kailangan mo din ng healthy diet. Nakangiti nitong wika kaya agad akong nagpasalamat. Pagkatapos ay agad akong nagpalaam dito. Wala sa sariling naglakad ako sa hallway ng hospital. Sari-saring emosyon ang kaing nararadaman. Hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata nang muli kong naalala ang mga nangyari kagabi. Umaasa ako na magbabago ang pananaw ni Ryder kapag malaman nito na buntis ako. Nagulat pa ako nang may biglang bumaga sa kabilang balikat ko. Nabitawan ko pa ang hawak kong papel. Agad ko namang narinig ang boses ng nakabangga sa akin. Sorry miss. Nagmamadali kasi ako dahil may pasyente na naghihintay sa akin sa Wika nito at agad na pinulot ang papel na nasa sahig. Pagkatapos ay iniabot nito sa akin. Isang matangkad na lalaki at nakasuot ito ng doctor coat. Kung hindi ako nagkakamali isa ito sa mga doktor dito sa hospital dahil sa nakikita kong logo na nakatatak sa uniform nito. Okay lang po, mahina kong sagot dito at agad na pinunasan ang luha sa aking mga mata. Sandali ako nitong tintitigan at nagmamadali itong tumalikod. Napansin ko pa ang paglingon nito sa gawi ko bago tuluyang pumasok sa loob ng isang kwarto. Ipinagpatuloy ko en maman ang aking paglalakad palabas ng hospital. Agad kong binili ang mga vitamins na kailangan ko. Pagkatapos ay agad na din akong umuwi ng bahay. Nagulat pa ako nang pagpasok ko ng kwarto ay naabutan ko si Ryder na nakaupo ng kama at halatang hinihintay ako. Saan ka galing? Agad na taong nito sa akin. Tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa kaya naman agad kong iniabot dito ang hawak kong papel. Umaasa ako ng isang masayang reaksyon mula dito pero nabigo ako ng blanca ako nitong titigan. You're pregnant. Malamig ang boses na tanong nito. Hindi ko maiwasan makaramdam ng kaba tsaka tumango. Shit, bakit sumabay pa? Narinig kong bulong nito. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad papunta sa may bintana. Look, alam kong matalino ka Ashley. Alam kong alam mo na si Ingrid pa rin ang gusto ko. Akala ko nakalimutan ko na siya pero nagkamali ako. Mahal ko siya at ngayong nandito na siya hindi ko nahahayaan pa na maghiwalay pa kami. Diretso nitong wika sa akin. Walang kasing sakit ang katagang iyon kaya agad na tumnalo ang luha sa aking mga mata. Paanong, Ryder, naririnig mo ba ang sarili mo? Buntis ako. Magkakaanak na tayo.
Hindi mo naman siguro gugustuhin na lumaki ang batang ito na walang kikilalaning ama, diba? Sagot ko dito sa kabila ng pag-iyak. Umaasa ako na sana, sa pamamagitan ng pagbubuntis kong ito manatili ito sa tabi ko. Natigilan ito sa matiim na tinitigan. Abort it. I changed my mind. Nandito na si Ingrid. Bumalik na siya at hindi ko hahayaan na ang batang iyan ang sisira sa mga plano namin, malamig nitong wika. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Hindi ko inaasahan na ito ang isasagot niya sa akin. I already talked to Lola regarding this matter. Alam kong noon pa ayaw niya kay Ingrid. Isa siya sa dahilan kaya hindi natuloy ang kasal namin. Ngayong nagbalik na siya hindi ko nahahayaan pang magkawalay pa kaming muli. I'm sorry Ashley. Kala ko tuluyan nang nahulog ang loob ko sa iyo, pero nagbago ang lahat ng iyo nang bumalik ang childhood sweetheart ko. Mahaba nitong wika, parang biglang sumakit ang ulo ko sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang katagang iyon sa mismong bibig niya. Wala sa sarili na muli akong napaupo sa kama. Pakiramdam ko hinang-hina ako. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng masaganang luha sa aking mga mata. Right. I got it. Siguro nga hindi ka para sa akin. Ayaw ko nang ipilit pa ang sarili ko sa iyo, Ryder. Mahal kita, mahal na mahal. At kung saan ka man mas liligaya hahayaan kita, sagot ko at pilit na ngumiti. Natigilan ito pagkatapos ay matiim akong tinitigan. May kung anong kakaibang emosyon akong nababasa sa mga mata nito pero hindi ko pinanasan pa. Don't worry, susundin ko ang gusto mo. Siguro nga hindi para sa atin ang batang ito. I mean, hindi pa naman talaga siya bata, diba? Dugo pa lang siya, ayaw ko din magkaroon pa ng kaugnayan sa iyo. Gusto kong mabuhay ng tahimik ng walang obligasyon na iisipin na malayo sa iyo. Na malayo sa nakaraan natin, wika ko. Hindi ito nakaimik at tinitigan ako. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para matangal ang batang ito sa sinapupunan ko. Seryoso kong wika at agad na kinuha ang bag ko na nakalapag lang sa sahig. Para itong tud na tinitigan lang ako. Mapakla akong ngumiti pagkatapos ay naglakad na patungo sa pintuan ng kwarto. Isa pang sulyap sa kanya at tuluyan ko na itong iniwan. Parang gusto kong sumigaw sa sama ng loob habang naglalakad ako pababa ng hagdan. Hindi ko akalain na isang iglap bigla na lang nawala ang masaya naming pagsasama ni Ryder. Ganoon lang kabilis. Hindi man lang pinaabot ng isang taon ang masaya naming pagsasama. Ang bilis niyang bawiin sa akin ng babaeng nagmamay-ari sa kanya. Iha, narinig ko pang tawag sa akin ni Lola Agatha habang naglalakad ako palabas ng gate. Nilinggan ko ito at kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Malungkot ko itong nginitian. Saan ka pupunta? Hapon na, wika nito sa akin. Hindi ako nakaimik bagkus nilapitan ko ito. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ako. I'm sorry Ashley. Hindi ko mapigilan si Ryder sa gusto niya. Kasalanan ko ang lahat kaya nasasaktan ka ngayon. Patawarin mo ako Ashley kung may magagawa lang sana ako para mapawi ang sakit na nararamdaman mo ngayon, malungkot nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapaiyak at yamakap dito. Lola, ang sakit. Hindi ko akalain na sa maikling panahon na pagsasama namin ganito ang kakahinatnan ng lahat. La, hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala siya, sagot ko dito. Hindi ito nagkamamik at hinayaan lang akong umiyak ng umiyak habang nakayakap dito, alam kong kasalanan ko din ang lahat. Ang bilis kong nagtiwala sa kanya. Hindi ko man lang naisip na posibleng dumating ang ganitong bagay sa aming buhay. Pakiramdam ko mababaliw ako dahil sa sama ng loob. Ibinuhos ko ang sakit na aking naramdaman sa pamamagitan ng pag-iyak at nang mahimasmasan ay kumalas na ako dito. Pagkatapos ay tumitig ako kay Lola Agatha at pilit na ngumiti. Magpapahanggan lang po ako sa labas. Babalik din po ako kaagad. Wika ko dito. Hindi ko na hinintay pa ang pagsagot nito at tuluyan ko na itong tinalikuran. Agad akong sumakay sa dumaan ng taxi. Wala sa sariling nagpahatid ako sa hospital kung saan ako nagpa-check up kanina. Maraming pasyente si Doc. Syaska kaya matyaga akong naghintay. Isa pa hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong mapuntahan at pakiramdam ko hinang-hina na ako para mag-isip pa ng mga bagay. Basta ang alam ko, masakit na masalkat ang kalooban ko. Hay! Ikaw yung nakabanggaan ko kanina, diba?
Nagulat pa ako nang may biglang nagsalita sa harapan ko. Nakaupo ako dito sa waiting area kaya unti-unting tumingala ako. Una kong napansin ang suot nitong uniform. Hindi ako makapaniwalang tumitig dito. Ito yung doktor na nakabanggan ko kanina. Agad kong napansin ang pagkunot ng noo nito habang nakatitig sa akin. Pinilit ko naman ang sarili ko na huwag umiyak sabay yuko. Naramdaman ko na lang na umupo ito sa tabi ko. Tell me. May problema ba? Hindi ka mawala sa isip ko kasi kanina nang makabanggaan kita, kitang-kita ko ang lungkot sa mga matang iyan. Tapos ngayon namnan parang galing ka sa mahabang pag-iyak. By the way, I am Dr. Lorenzo Jimenez. Nakangiti nitong wika sa akin sabay lahad ng kamay. Tinitigan ko lang ang kamay nito at ibinaling ang tingin sa kawalan. Hindi ko alam na may pagkasuplede ka pala. May kailangan ka ba kay Doc? Sheska, sasaban ko sa kanya na unahin ka muna para hindi mo na kailangan pang maghintay. Muling wika nito. Napatitig ulit ako dito. Mukha naman siyang mabait kaya pinilit kong ngumiti. Isa pa halos kasing idaran lang din ito ni Ryder. Huwag na. Hihintayin ko na lang na matapos lahat ng pasyente niya. Gusto ko kasing makausap ng masinsinan si Doktor kaya sinadya ko na din na ay huli ako sa listahan. Sagot ko dito. Tinitigan ako nito at ngumiti. Matagal pa siguro iyan. Baka abutin ka ng ilang oras kung ang lahat ng pasyente na dumadating ay pauunahin mo. Any concern ba? Tell me doctor din ako at baka matulungan kita. Nakangiti nitong sagot. Umiling ako. What is your name nga pala? Nabanggit ko na ang pangalan ko pero hindi ka man lang nagpakilala sa akin. Unfair naman yata iyon, muling wika nito na bakas ang pagbibiro sa boses. Kung sa ibang pagkakataon natawa siguro ako. Mukhang makulit si Doc. Sinapo ko muna ang ulo ko dahil naramdaman ko na biglang may pamitik bago ito tinitigan. Ashley Sebastian malungkot kong sagot. Hindi ko na pinansin ang reaksyon nito pagkatapos kong magpakilala. Kasabay ng pagsakit ng ulo ko ang panlalabo ng aking mga mata. Are you okay, Ashley? I think ako na lang siguro muna ang titingin sa iyo. Tuldok. Look doctor din ako at wala naman akong pasyente kaya sumama ka na sa opisina ko. Wika nitong muli at hinawakan pa ako sa kamay. Wala na akong magawa pa kundi ang magpatianod na lang. Masakit ang ulo ko at nanlalabo din ang aking paningin. Siguro epekto ito sa kakulangan ko ng tulog kagabi. Pagdating sa office ay agad ako nitong pinaupo. Pagkatapos ay kinuhaan ako ng blood pressure at tiningnan ang temperature ng katawan ko. Masyadong mataas ang dugo mo Ashley. Hindi ito makakabuti sa isang buntis na katulad mo, wika nito. Ipinikit ko naman ang aking mga mata para mabawasan ang pagkahilo na aking naramdamdan. Doc, gusto ko pong ipatanggal ang baby na nasa sinapupunan ko, mahina kong wika dito habang nakapikit. Naramdaman ko naman na agad itong natigilan. Hindi ko na alam pa ang sumunod na nangyari. Nawala na ako ng malay. Nakatanaw ako sa kawalan habang hinihintay ang pag-uwi ni Ashley. Alam kong masyado itong nasaktan sa sinabi ko dito kanina. Hindi ko pa napigilan ang aking sarili at nasample ko ito. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Hindi ko akalain na babalik si Ingrid sa buhay ko. Teenager pa lang kami nakatatak na sa isip ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Muli kong sinulyapan ang suot kong relo. Napatiimbagang ako dahil malapit ng maghiting gabi pero walang bakas na uuwi pa si Ashley. Hindi ko mapigilan na mapahilamos ng aking mukha nang maalala ko ang aming pinag-usapan kanina. Buntis ito at tiyak na gumagawa na ito ng paraan para maalis ang fetus sa kanyang sinapupunan. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng ganito. Nasasaktan ako sa isiping maaring na isakatuparan na ang ginawang abortion dito ngayon pa lang. Katunayan lang nito kaya hindi pa siya nakauwi ngayon. Gusto ko mang bawiin ang nasabi ko dito kanina kaya lang umalis na ito. Gusto ko sanang mag-sorry sa pagsampal ko dito. Kanina kaya lang tinalikuran niya agad ako. Hinabol ko pa siya kaya lang nakita ko na kung paano ito umiyak habang nakayakap kay Lola. Kitang-kita ko kung paano ito nasaktan. Pakiramdam ko parang tinutusok din ng karayom ang puso ko habang pinapanood ko kung paano ito umiyak siguro nga sobrang sama ang ginawa ko kanina. Sana pinigilan ko na lang ito sa pagtangkang pag-alis. Sana hindi ko muna siya kinausap ng ganoon na lang. Masyado akong naging malupit sa kanya at hindi ko man lang naisaalang-alang ang nararamdaman niya.
Ngayon ko lang na-realize ang kahalagahan ng pagbubuntis nito. Anak ko din ang nasa kanyang sinapupunan at ngayon ko lang na-realize na nakapasama ko para sabihin kay Ashley na ipa-abort ang bata. Pero nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Wala na akong magagawa pa kundi ang mag-move on at itinun ang buong atensyon ko kay Ingrid. Noon pa man ito na ang inaasam ko. Ang bumalik ito sa piling ko. Kaya nga nagiging mapaglaro ako sa mga babae dahil kay Ingrid. Hinanap ko sa kanila ang presensya ng babaeng minahal ko. Napapitlag pa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nagdadalawang isip pa akong sagutin ito nang mapansin ko na unregistered number ang nakalagay. Pero dahil bored ako, wala na akong nagawa pa kundi sagutin na lang. Baka isa lang ito sa mga kaibigan ko at umaasa din ako na sana si Ashley ang tumatawag. Hello, sagot ko pagkatapos ko itong itapat sa aking tainga. Narinig ko pa ang mahaba nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Best friend wika nito. Agad na nagsalubong ang aking kilay nang mabosesan ko ito. Naikuyong ko din ang aking kamao. Lorenzo, tanong ko. Mahina itong tumawa. Hindi ko akalain na kilala no pa pala ako sa kabila ng ilang taon na hindi tayo nagkita. Sagot nito na may halong pang-uuyam ang boses. Hindi ko naman mapigilan ang pagtaasan ito ng boses. Anong kailangan mo? Bakit ka tumawag traidor kung kaibigan? Galit kong wika. Narinig ko ulit ang pagtawa nito bago sumagot. Bigla kasi kitang namimiss. Balita ko nagkabalikan na kayo ni Ingrid. Good for you. Ang babaeng 5 taon kong pinagsawaan handa mo pa rin palang saluhin. Nang iinsulto nitong wika, pakiramdam ko biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Hindi ko nakaimik ng ilang segundo, hindi ko akalain na bumaba na pala ang standard mo sa babae rider. Balita ko pa naman hindi hamak na mas maganda ang babaeng ginawa mong substitute bride 5 years ago. Pero mukhang kaya mo siyang baliwalain sa ngalan ng pagmamahal mo kay Ingrid. Pagpapatuloy nitong wika, kung tumawag ka para lecturean mo lang ako nagsasayang ka ng oras Lorenzo. Wala akong panahon makipag-usap sa isang katulad mong traidor, nanggigil kong sagot dito. Muli itong tumawa. Ouch! Well, nandito kasi ako ngayon sa hospital. Alam mo naman siguro na isa akong doktor diba? Walang pasyente at naghahanap ako ng makakausap. Kung ayaw mo akong nakausap, ibaba ko na ang tawag na ito. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo rider sayang ang asawa mo. Tumatawa nitong wika sa akin pagkatapos ay bigla na itong nawala sa kabilang linya. Galit ko naman na ihagis ang hawak kong cellphone. Alam na alam talaga ni Lorenzo kung paano ako galitin. Mula pagkabata, kaibigan ko na si Lorenzo at Ingrid. Kami talagang tatlo ang mag-close friend. Tinulungan pa ako nito para ligawan si Ingrid. Isa lang ang hindi ko maintindihan sa kanya. Sa araw pa mismo ng kasal namin itinanan nito si Ingrid. Never nitong nabanggit sa akin na may gusto din ito sa fiancé ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ako nitong traidorin. Huminga ako ng malalim upang pahupain ang init ng ulo na nararamdaman ko. Pagkatapos ay muli kong sinulyapan ang suot kong relo. Wala pa din si Ashley at nakakaramdam na ako ng kaba sa isiping baka napahamak ito. Paano kung sinunod nga nito ang sinabi ko kanina na ipa-abort ang baby? Paano kung napahamak ito? May usapan kami ni Ingrid na sa kondo niya ako matutulog ngayong gabi. Pero dahil sa pag-aalala ko kay Ashley hindi ko na magawang umalis ng bahay. Hindi na din ako kinakausap ni Lola at ramdam ko ang galit nito kanina nang nasa hapagkainan kami. Nagiging malamig ang pakikitungo nito sa akin at ramdam ko ang kanyang tampo. Hindi na ako nakatiis pa. Agad kong kinuha ang susi ng kotse ko. Pakiramdam ko mababaliw ako sa kakaisip kung kumusta na ang asawa ko. Walang ibang pwedeng sisihin kapag may mangyaring masama dito kundi ako lang. Kailangan kong makahanap ng matinong kausap ngayong gabi. Agad kong pinaarangkada ang aking sasakyan at diretso kong tinahak ang daan papunta sa isang bar. Ang bar ng isa ko pang kaibigan na si Lance. Nagbabaka sakali ako na kahit papaano mabawasan ng kahit kunti ang bumabagabag na konsensya sa akin ngayon. Oh pare long time no see ah. Akala ko nakalimutan mo na ang lugar na ito ah. Ang tagal mo din hindi nagpakita. Agad na wika ni Lance nang sabihin ko sa isang staff nito na hinihanap ko ito. Tipid ng ngiti lang ang naging tugon ko at iginala ang paningin sa paligid.
Katulad noon busy masayado ang bar ni Lance at ito ang aming tambayan noong mga panahon na maayos pa ang pagkakaibigan namin ni Lorenzo. Tamang-tama ang dating mo. Nasa VIP room si Attorney Miguel. Wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Masasabi kong lahat kaming magkakaibigan ay naging successful sa tinahak naming career. Lahat kami ay galing sa mayayamang pamilya. Galing sa pamilya ng mga doktor si Lorenzo, sa mga abogado naman si Miguel at parehong galing naman kami sa pamilya ng pagnenegosyo ni Lance. Apat kaning magkakaibigan pero si Lorenzo talaga ang matatawag kong best friend. Nasira lang iyon nang itinanan nito si Ingrid sa mismong araw ng aming kasal. Pagdating namin sa VIP room ay isang nakangiting si mukha ni Miguel ang aming naabutan. Halatang may kausap ito sa cellphone pero agad niya itong tinapos nang mapansin ang pagdating namin ni Lance. Long time no see pare. Himala, nagpakita ka yata ngayon. Matagal na panahon mo din kaming pinagtatagwan, nakangiti nitong wika at nakipag-high five pa ito sa akin. Pagkatapos ay sabay-sabay na kaming umupo. So what happened? Akala namin masyado ka nang nag-enjoy sa pagiging buhay may asawa ah. Grabe ka, hindi mo man lang siya pinakilala sa amin. Agad pagpapatuoy na wika ni Miguel. Hindi ko mapigilan ang sumeryoso sa sinabi nito. Muli kong naisip si Ashley. Nasaan na kaya ito ngayong gabi? Pasensya na kayo mga pare. Nagiging busy lang sa negosyo. Isa pa hindi na siguro kailangan na makilala niyo siya. Maghihiwalay na din naman siguro kami, direkta kong sagot. Pagkatapos ay sinalinan ko ng alak ang basong nasa harap ko. Agad na nagkatinginan ang dalawa kong kaibigan. Pagkatapos ay seryoso akong hinarap ni Lance, why? Ang balita namin mas boto sa kanya ang Lola Agatha mo. Hindi ba't siya pa mismo ang pumili para maging bride mo ng araw na iyon? Siya ang nagligtas sa iyo sa nagbabantang malaking iskandalo 5 years ago, sagot ni Lance. Muli akong natigilan at malalim na nag-isip. Pagkatapos ay isa-isa ko silang tinitigan. Alam nyo naman siguro na bumalik na si Ingrid diba? Hiwalay na sila ni Lorenzo, sagot ko. Muling natigilan ang dalawa kong kaibigan. Tahimik silang pinagmasdan ako hanggang sa muling nagsalita si Miguel. So ganoon na lang ba sa iyo kadali para iwan siya? Porket bumalik na si Ingrid hihiwalayan mo na siya. Nakalimutan mo yata na minsan ka nang niloko ni Ingrid. Basta na lang siyang sumama kay Lorenzo na walang paabi, seryosong sagot ni Miguel. Sa aming apat na magkakaibigan ito ang pinakaseryoso. Ito din ang family-oriented. In short siya ang pinakamatino sa amin. Naguguluhan ako. She's pregnant at inutusan ko siyang ipalaglag iyon. Hindi ko alam pero masyado akong nalunod at nagulat sa pagbabalik ni Ingrid, diretsa kong sagot. Nakita ko ang biglang pagseryoso ni Miguel. Kita ko ang inis sa mga mata nito nang muling tumitig sa akin. Alam mo pare gago ka. Sarili mong anak gusto mong ipapatay. Nababaliw ka na ba? Wika nito sa mataas na tono ng boses. Sa hindi malamang dahilan agad naman nagpantang ang aking tainga. Para akong biglang nawala sa aking sarili at masama itong tinitigan. Ano bang pinagsasabi mo? Nandito ako para may mapagsabihan ng problema ko. Hindi para pagtaasan ako ng boses Miguel. Sagot ko dito. Nakita ko ang pagngisi nito. Hindi ko alam kung bakit natagalan kong maging kaibigan ng isang kriminal na katulad mo. Imagine, gusto mong ipapatay ang sarili mong anak dahil lang nagbalik na ang babaeng hindi pa kayo kasal iniputan ka na sa ulo. Nice one Ryder. Nakakabilib ang ganyang mindset. Sa katunayan nga idol na kita Paano niyang wika nito sabay tayo? Agad naman akong tumayo at mabilis itong sinapak. Sumadsad pa ito sa upuan at susugurin ko pa sana nang awatin ako ni Lance. Ryder stop. Ano ba ang problema pare? Bakit ba napakainit mo? Wika nito at pilit akong inilalayo kay Miguel. Nakita ko naman ang diretsyong pagtayo ni Miguel at galit akong tinitigan. Idiot! Pumunta ka dito para maglabas ng sama ng loob. Ini-expect mo ba nakakampi kami sa kabulastugan na ginawa mo? Wika nito at mabilis na naglakad papuntang pintuan ng VIP room. Bago ito tuluyang lumabas ay lumingon muna ito sa akin. Kung ano man ang ginagawa mong desisyon ngayon araw, sana hindi manaw pagsisisihan. Marami kang lawyer diba? Payong kaibigan, huwag kang maging unfair sa asawa mo. Kung ayaw mo na sa kanya, dumaan ka sa tamang proseso. Wika nito at tuluyan ang lumabas ng VIP room.
Naikiuyong ko naman ang aking kamao dahil sa matinding panggigil. Relax ka lang pare, parang hindi ka naman nasanay kay Miguel. Alam mo naman na sa ating apat siya ang pinakamatino. Wika nito at muli akong pinaupo. Napahilamos naman ako sa aking mukha dahil sa matinding inis sa sarili. Kung tutuusin tama naman si Miguel. Masyado akong naging makasarili. Naging unfair ako kay Ashley. Kung tutuusin sinira ko ang buhay nito. Dapat pala hindi ko na lang ito pinakialaman at dumistansya na lang dito. I think kailangan mo itong ayusin pare. Kung si Ingrid talaga ang gusto mo, wala namang magagawa si Ashley. Pero sana mag-usap kayo ng masinsinan. Kahit ako naawa sa kanya. Hindi man tayo nagkakausap nitong mga huling araw, alam namin na nagsasama na kayo na parang tunay mag-asawa which dapat lang naman dahil kasal kayo, wika nito. Ano ang gagawin ko Lance? Hirap na hirap akong magdesisyon. Gulong-gulo ang isip ko. Oo, masaya ako sa muling pagkikita namin ni Ingrid pero nag-aalala ako kay Ashley. Lalo na ngayon, hindi pa siya umuwi ng bahay at alam kong sinunod niya ang sinabi ko na ipalaglag niya ang magiging anak namin. Wika ko. Napailing naman si Lance pagkatapos ay tumayo ito. Ikaw lang ang makakasolve sa problema mong iyan Ryder. Pinasok mo iyan kaya dapat alam mo kung paano lusutan. Ikaw lang ang makakapagdesisyon para sa sarili mo. Pero sana huwag puro sarili ang isipin mo. Isaalang-alang mo din ang kapakanan ng mga taong nasa paligid mo, wika nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Tandaan mo, mahirap gamutin ang pusong labis na nasaktan. Hindi porket bumalik si Ingrid agad mo siyang pagkatiwalaan. Tama si Miguel, huwag kang maging unfair kay Ashley. Hindi man namin siya nakakausap, alam namin na matinong babae ang asawa mo pare, dagdag nito. Nakatitig ako sa walang malay na si Ashley. Nagdesisyon ako na tuluyan ng i-confine dito sa hospital ang babae dahil sa kanyang kondisyon kanina. Buntis ito at sa sobrang taas ng blood pressure nito kanina baka malagay sa alanjin ang buhay nito pati na din ang sanggol na nasa kanyang sinapapupunan. Hindi ko akalain na masusundan agad ang pagkikita namin. Pagkatapos ko itong mabangga sa hallway, agad akong dumiretso sa pinsan kong si Cheska. May mga bagay akong gustong itanong dito. Nakatakda din kasi akong mag-training para tuluyan ng pamahalaan ang pamamalakad ng hospital na ito. Yes, mga magulang ko ang may-ari ng hospital at ako ang nag-iisang tagapagmana. Muli kong tinitigan ang napakaganda nitong mukha. Kakaiba ang kanyang taglay na karisma at kahit sino sigurong lalaki mapapalingon dito lalo na kung maayusan ito. Napakasimple niyang tingnan gayunpaman hindi maikakakaila ang taglay nitong ganda at nag-uumapo na sex appeal. Mahaba ang buhok at heart-shape ang mukha. Katamdaman ang tangos ng ilong at natural na mapupula ang labi. Hindi ko akalain na sa isang iglap agad na masisira ni Ingrid ang pagsasama ng dalawa. As usual biglang nawala sa huwisyo ang kaibigan ko at muli itong naging sunod sonyeran kay Ingrid. Well, iyon naman din kasi ang forte ni Ingrid diba? Kahit siya napasunod din ito sa loob ng 5 taon. Naitakwil pa ako ng sarili kong pamilya dahil doon. Hey, kawawa naman siya. Maayos naman ang kalagayan niya kaninang umaga. May nag-trigger lang talaga siguro kaya biglang tumaas ang blood pressure niya. Narinig ko pang wika ni Cheska habang nakaupo sa gilid ng kama ni Ashley. Pinsang buo ko ito at kita ko sa kanyang mga mata na nakikisimpatya ito sa pinagdadaanan ni Ashley. Pwede bang ikaw na muna ang bahala sa kanya? I think wala nang pakialam sa kanya ang gago niyang asawa kaya wala tayong choice kundi tulungan siya hanggang sa makarecover, sagot ko. Agad naman tumanggo si Cheska. Kailangan niya ng masusing pag-ingat Enzo. Masyadong mahina ang kapit ng bata at sa mga pinagdadaanan niya ngayon masyado siyang fragile. Sagot nito, I know, and I think kailangan ng matinding intervention sa kanya. Nabanggit niya kanina sa akin bago nawala ng malay na gusto daw niyang ipalaglag ang sanggol. Maybe dahil sa sama ng loob kaya nasabi niya ang bagay na iyon, sagot ko. Tumayo naman si Cheska at hinarap ako. Gago din ang rider na iyon. Wala man lang care sa asawa niya. Alam naman siguro niyang buntis at basta na lang hinahayaan na umalis mag-isa ng bahay. Hinayaan niya din magpa-check up na mag-isa lang, sagot nito, na-excite siguro sa muling pagbabalik ng dati niyang kas-enkaan, sagot ko. Hindi ko maiwasan na muling iwasan na suluyapan ng tulog pa rin na si Ashley. Mataas ang kanyang blood pressure.
Hindi din siya pwedeng basta-basta na lang uminom ng gamot. Kumbansihin mo siya na kapag magising siya magstay muna ng hospital. Lagi mo din siya paantabayan sa mga nurse, wiko ko dito. Paano kung i-insist niya pa rin ang tungkol sa abortion? Tanong ni Cheska. Natigilan ako. Baka naman masyado lang siyang nabulag sa sakit ng kalooban na kanyang nararamdaman. Magbabago din ang isip niyan kapag kumalma na, sagot ko. Napatango naman si Cheska. Masaya ako dahil kahit papaano naka-move on ka na sa paghihiwalay niyong dalawa ni Ingrid. Mabuti na din at nagkabati na kayo nila tita at tito. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit galit na galit sila sa iyo noon, di ba? Noon pa man ayaw na nila kay Ingrid tapos itinanan mo pa. Mahaba nitong wika. Natawa naman ako. Hindi ko din akalain na magagawa ko ang bagay na iyon. Siguro nabulag din ako sa matinding pagkakagusto ko sa kanya noon kaya hindi na ako nakakapag-isip ng tama at isa pa hindi pa ready na magpakasal si Ingrid noon at sinabi nito na hindi na daw siya sure sa nararamdaman niya kay Ryder at may gusto daw siya sa akin ako naman itong si Gago. Akala mo naka-jackpot. Agad kong niyaya si Ingrid na takasan ang kanilang kasal, mahaba kong kwento kay Cheska. Napailing naman ito. Mabuti na din at habang maaga pa nakilala mo na ang ugali ng babaeng iyon. Kahit ako, hindi ko siya gusto para sa iyo. Parang hindi kasi gagawa ng matinong bagay. Masyadong maarte at laging pasosyal, sagot naman ni Cheska. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. At least nagising na ako sa katotohanan na hindi siya ang babaeng para sa akin. Sagot ko naman. Tanging-tango lang ang naging tugon ni Cheska at muli nitong tinitigan ang natutulog na si Ashley. Ang ganda niya sayang nga lang at kay Ryder pa siya na in love. Wika nito. Tumango naman ako, yeah she's really beautiful. She's perfect. Sagot ko naman habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Ashley. Hindi ko na din napansin ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Cheska at ang pagngiti habang nakatitig sa akin. I think kailangan ko nang makauwi. Mukhang masarap naman ang tulog niya. Papasok na lang ako ng maaga bukas at uunahin ko siyang tingnan. Kailangan niya ng close monitoring dahil hindi din ganoon kalakas ang kapit ng baby sa kanyang sinapupunan. Noong sa kanyang kondisyon, tiyak na magiging prone for miscarriage siya. Kaya kailangan talaga ang iba yung pag-iingat, sagot ulit ni Cheska. Tumango ako. Dadaan ako sa nurse station. Pwede ka na din siguro umuwi para makapagpahinga ka din. Wika nito at tuluyan ng lunabas. Hindi na ako sumagot bagkus muli kong tinitigan si Ashley. Ngumti ako at nilapitan ito. Don't worry kung ayaw na sa iyo ng asawa mo, nandito ako para protektahan ka, bulong ko dito. Hindi ko mapigilan na haplasan ang noo nito. May kakaibang damdamin na biglang lumukab sa pagkatao ko nang ginawa ko iyon. Wala sa sariling napaatras ako malakas na napabuntong hininga. Doc Lorenzo, pwede na daw po kayong umuwi sabi ni Dr. Cheska. Ako na po ang baalang magbabantay sa pasyente, nagulat pa ako nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Agad kong binawi ang tingin kay Ashley at nilingan ito. Siguro sobrang lalim ng iniisip ko at hindi ko man lang namalayan ang nurse na pumasok dito sa loob ng kwarto. Siguraduhin mo na mabantayan mo siya ng maayos. Huwag din kayong magpapapasok ng kung sino-sino sa kwarto na ito. Kung may magtangka mang bumisita sa kanya ngayong gabi ipaalam mo sa akin agad, seryoso kong sagot. Tumango naman ito. Huling sulyap at agad na akong lumabas ng kwarto ni Ashley. Diresto ako sa parking area. Halos 2:00 na ng madaling araw at masyado nang tahimik ang gabi. May kondo ako malapit sa hospital na ito at balak kong doon na muna matulog. Pagkagising ko mamaya ay balak ko din na bumalik agad ng hospital. Balak kong ako mismo ang mag-aalaga kay Ashley. Pagkadating ko ng kondo ay nagulat pa ako nang makita ko si Ingrid sa labas ng unit ko. Mukhang kanina pa ito naghihintay sa akin base sa kanyang hitsura. Hindi naman ako makapaniwalang tumitig dito. May kailangan ka ba? Tanong ko kaagad na makalapit ako dito. Nakita ko ang seryoso nitong mukha na tumitig sa akin. Mabuti naman at natsyempuhan kita. Nagpalit ka na pala ng number. Hindi kasi kita matawagan agad na sagot nito at tumitig sa akin. Wala nang dahilan pa para mag-usap tayo diba? Tinapos mo na ang relasyon natin. Bakit nandito ka pa? Kung hindi naman importante ang kailangan mo, umalis ka na. Wala akong time na makipag-usap sa iyo Ingrid, seryoso kong sagot.
Gulat naman itong napatitig sa akin. Ang bilis mo naman maka-move on. Hindi naman ganyan ang tone zero ng boses mo nang malaman mo na hihiwalayan kita ah. Mukhang naka-move on ka nga sa akin, nakangisi nitong sagot. Tinawanan ko lang ito, hindi habang buhay sasambahin kita Ingrid. Sabihin na natin na na-realized ko na hindi ka pala karapat-dapat na mahalin, sagot ko naman. Nakita ko ang biglang pamumulan ng mukha nito. Hindi ko naman mapigilan ang muling ngumisi. Now tell me, what do you want? Pagod ako at gusto ko nang matulog, muli kong tanong dito. Nakita ko pa ang pag-aalangan sa mukha nito bago sumagot. Ayaw kong makipaglapit ka pa kay Ryder. Nagkakamabutihan na kaming dalawa at balak na naming ituloy ang sumpaan namin. Agad na wika nito. Napataas naman ako ng aking kilay. Bilib din naman ako sa iyo Ingrid. Ilang buwan ka lang na hindi nakatikim ng kama sa akin, bumalik ka na kaagad sa kanya. Nasatisfied ka ba niya kaagad? Well no ang Ryder, alam kong magaling sa kama iyon. Bagay nga kayong dalawa, nang iinsulto kong sagot. Muli itong natigilan. Pagkatapos ay mangiyak-iyak itong tumitig sa akin. Yes, ang dahilan kaya iniwan ako ni Ingrid. Naaksidente ako sa Amerika at napinsala ang aking pagkalalaki. Naging impotent ako at wala na akong kakayahan pa na paligayahin ito sa kama. Ito ang naging dahilan kaya tumabang ang pakikitungo nito sa akin hanggang sa nagdesisyon ito na maghiwalay kami. Although alam ko naman na hindi pang habang buhay ang sakit kong ito. May pag-asa pa akong gumaling at kailangan ko lang ay maintain ang healthy lifestyle ko. Gayon pa man dahil sa sakit kong ito napatunayan ko na hindi pala talaga sa akin si Ingrid. Sayang lang ang ibinigay kong panahon dito. Sayang lang na ipinaglaban ko ito noon. Hindi mo ako masisisi Lorenzo. Gusto ko ng normal na buhay. May mga pangangailangan ako at hindi mo na kayang ibigay iyon. Kaya kung pwede lang, huwag mo nang tangkain pang lumapit kay Ryder. Tama nang sinaktan natin siya noon, seryoso nitong wika. Ngumisi ako tsaka tintigan ito. Don't worry, Ingrid. Tapos na ako sa iyo. Wala na akong balak pang habulin ang isang katulad mo. Well, good luck na lang sa pag-iibigan niyo ni Ryder. Sana magtagumpay kang maaga siya sa asawa niya, nakangisi kong wika. Natigilan ito tsaka seryoso akong tinitigan, walang pagmamahal sa kanya si Ryder. Hanggang ngayon ako pa rin ang mahal niya kaya madali lang sa akin na patalsikan siya sa buhay ni Ryder. Parang hindi mo naman yata ako kilala. Lahat ng gusto ko makukuha ko sa isang pitik lang, mayabang nitong sagot. Humalaklak naman ako. Well, let's see kung hanggang saan makakarating ang pagmamahalan nyo. Don't worry, Ingrid. Burado na sa listahan ko ang pangalan nyong dalawa ni Ryder. Kung sakaling magkakasal-ubong man ang landas natin muli. Isipin yung dalawa na hindi tayo magkakakilala. Wala na akong balak pang habulin ka. Sa nasabi ko na, tapos na ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng isang babaeng kagaya mo. Seryoso kong sagot at binuksan na ang pintuan ng aking unit. Pwede ka nang umalis. Hindi ko akalain na pag-aakasayahan mo pa ng oras ang pagpunta mo dito. Ayaw na kitang makita habang buhay, muli kong wika sabay pasok sa loob ng unit ko. Malakas ko pang isinara ang pintuan at dumiretso ng kusina para uminom ng tubig. Muli kong naalala si Ashley. Kawawang babae. Mukhang siya ang mas apektado sa laban na ito. Siya na nga itong nagamit siya pa ngayon ang magiging miserable. Umuwi na ba si Ashley? Agad na wika ko sa security guard na nagbabantay sa gate. Halos pangalawang araw nang hindi umuuwi si Ashley at lalong inaatake ako ng matinding pag-aalala. Hindi pa po sir. Iyan din po ang palaging tinatanong ni Madam Agatha. Pero hain pa po talaga nakakabalik si Ma'am Ashley, sagot nito. Napatiimbagang ako at mabilis na naglakad papasok ng loob ng bahay. Agad naman sumalubong sa akin ang nakangiting si Ingrid. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Kailan pa ito pinayagan lola na makapasok ng bahay? Ang alam ko hindi ito nakakapasok dito sa loob kung hindi din lang ako ang nag-insist. Mukhang mabait na sa akin ang lola mo Ryder. Hinayaan niya akong hintayin kita dito sa living room. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin at kinintalan ako ng halik sa labi. Napadalaw kayata, wika ko at agad na lumayo dito. Sandali itong natigilan pagkatapos ay muling sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. Bigla kasi kitang namiss eh. Wala ka sa opisina mo kaya naisip kong puntahan na lang kita dito sa bahay, sagot nito.
Agad naman akong tumango. Tatawagan na lang kita. Nakakapagod ang araw na ito at gusto ko ng magpahinga, sagot ko. Hindi naman makapaniwalang muli itong napatitig sa akin. Kahit alko hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Supposed to be masaya ako dahil nandito siya. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Masyadong okupado ni Ashley ang isip ko. Gusto mong i-message kita. Marunong ako at tiyak na magiginhawaan ka, sagot nito na halata ang lamang sa boses. Umiling ako at naglakad na papuntang hagdan. Umalis ka na muna Ingrid. Hayaan mo muna akong makapaghinanga, sagot ko dito at tuluyan na itong tinalikuran.